may gusto ko mapag-usapan ngayon. This past few days na nakatira ko sa bahay ng parents ko and kapag lumalabas ako sa or in a normal setting, places like parks, malls, ganyan. Palaging nakapaligid sa akin yung mga taong kumakain ng solid foods. Ganun. Since that incident kasi, I cannot take myself na makakain ulit ng solid foods. Kasi kapag nakikita ko sila, I feel the uneasiness within me na parang hindi siya disgust, but the uneasiness na ako yung nahihirapan para sa kanila. Pwede ko describe kung ano klase ng isip-isip ko. Um, yung nararamdaman ko kasi parang pinaghalong anxiousness and pressure at the same time. Kasi nape-pressure ako kasi lahat sila syempre kumakain sila ng solid foods. So, me, feeling like a normal person, trying to fit in again, syempre, nandun din yung kagustuhan ko na kumain ulit ng solid foods. But, because of that incident na, ayun nga, I choke on a solid food, para sa akin kasi, life-changing event siya, but in a worse way. For in people kasi, supposedly kapag life-changing is for the better. Sa akin kasi for the worse. So kapag nakikita ko yung ibang tao, kaya nilang kumain ng solid foods, nafe-feel ko na I'm not normal, na I'm not like them, na different ako mula sa kanila. Kasi kapag nakikita ko na sinusubo nila yung pagkain, na kapag nilulunok nila, as if I was in their situation na ako yung lumulunok noon, na nararamdaman ko ulit yung same feeling and sensation na yung sausage nasa throat ko siya, na parang niya akong sinasakal, na hindi ako makahinga. Ganun po. That must have been hard. Feeling the satisfaction na hindi mo na nakakain yung kinakain mo before, hindi mo na nagagawa yung ulit yung ginagawa mo before. Yes, that's true. Kasi, di ba sa iba, yung pagkain is nakakapagbigay sa kanila ng satisfaction. Yung iba pa nga sumasaya pag kumakain. Wherein ako kasi, complete opposite talaga siya. Kapag nakakakita ko ng pagkain, hindi ko alam kung nandun ba yung fear or uneasiness ba siya or na-anxious ba ako. Pero nape-pressure din ako kasi gusto ko siyang kainin. Pero kasi iniisip ko na what if kapag kinain ko ito, ma-choke ko ulit. Na syempre, since then kasi na nangyari yung incident, ang kinakain ko lang is yung blended foods. Hindi ako makakakain ng pagkain na hindi siya na-liquefy. Kasi yun lang yung alam kong way para mag-guarantee ko or ma-secure ko yung sarili ko na hindi na ako mapupunta ulit sa situation na yun kasi ayaw ko na rin. So it's causing you distress. Yes, it's causing me stress. And you cannot do the same all routine and eat the same food you ate before. Opo, kasi to be honest, na nami-miss ko rin naman yung favorite food ko, which is yung pizza. Pero, again, it's a solid food kasi. Alam naman, I try na mag-blend ng ibang pagkain. Na nandun na ako sa extremities na even yung fries, kaya ko na siyang i-blend para lang makain ko siya dahil sa sobrang crave. Mga ganun pong point. Pero nandun kasi yung what if kapag kinain ko to, ma-choke ako ulit? What if this time wala na makapag-save sa akin? What if mamatay ako dahil dito, marami pa namang namamatay dahil sa mga na-choke. Ano naman po, nakikita niyo naman po yun. Tapos, maybe I should, maybe I should avoid na lang na
yung mga taong ganito ba, i-avoid ko na lang sila, or i-avoid ko yung food itself, or maybe I should pressure myself into trying more, kasi yun naman talaga yung dapat. Kasi as an old, grown woman na at my age, parang, ayun nga, katulad nga nung sinabi ko kanina, I feel so stupid not being able to do those things na even pag-intake lang ng solid foods. I understand that there are a lot of what tips and what I should do in your mind right now. Pero as you said kanina, it causes you distress by just watching people na kumain. It also make you feel pressure